Alam ng mga yan na may pera kayo. Napakasakit ng salitang yan. Putakte. Kausap ko pala. Scammer na. Nagpanik ako na. Nagpanik ako. Nadali ako na scam. Alam mo kung bakit? Scam! Usapang scam. Napakasakit ng salitang yan. Scam na yan, yung hack na yan. Sobrang sakit niyan kapag nangyari yan sa'yo. So sa video to, tatalakayin natin yung tatlong paraan kung paano nga ba maiwasan yung mga scam na yan. Yung mga hack na yan. Sa mga kapwa ko negosyante dyan, alam ng mga yan na may pera kayo. Kaya kayo talaga ang target ng mga scammer na yan. Pag natapos mo ang video to, malalaman mo yung mga paraan kung paano nga ba malalabanan yan, maiiwasan yan, yung mga scam na yan, yung mga hack na yan sa mga account natin. So nga pala, baka may hindi pa nakakilala sa akin yan ha, mga kapwa ko negosyante. Ako nga po pala uli, si Darcel Robles. Isa po akong negosyante, no? At may 5 taon na po akong karanasan sa pagnenegosyo. So tara, game! So bago ko tumbukin yung pag-uusapan natin tungkol sa scam na yan, naalala ko dati, itong istoryahin nun. Simula nung maliit pa ako, hanggang 2019, yan yung mga edad ko na puro kasiyahan lang. Diyan na hapit ako dyan sa pag-ML. Mobile Legends. Hapit ako dyan. Dadaanan ko pa yung mga Dota 2 na yan. Yan yung mga taon na hapit ako sa mga online games. So nung kinagabihan, nag-ML ako nun. Sa hindi malamang kadahilanan, hindi ko napansin, naubos yung load. Naubos yung aking data. So tendency, panic. Nagpanik ako na, nagpanik. Kasi clash eh. Ikaw ganun naman kasarapan ng paglalaro mo. Panic ako niyan. So ang ginawa ko, ay sakto yung Gcash ko, hindi ko mabuksan. So ang ginawa ko niyan, diretso messenger ako. Ubos ang load ko eh. Hindi ko mabubuksan yung Gcash app. Eh wala na akong data eh. So ang ginawa ko, messenger, libre. Libre messenger eh, kahit wala kang data eh. So ang ginawa ko niyan, sinearch ko yung Gcash. Tapos yung logo niya, ganun din, Gcash din. So ang ginawa ko, buy load. Tinype ko, buy load. Nag-reply. Eh putakte. Kausap ko pala, scammer na. Hiningi yung aking pin. Eh ako naman, wala pa akong kaalam-alam. Eh, ikaw ganamang kasagsagan pa ng paglalaro mo. Yung kasarapan pa nga, yung puro paglalaro pa lang ako. Puro kasiyahan pa lang ako nun. So nadali ako, checkmate ako. Nadali ako na scam. Buti 700 pesos lang nakalagay sa Gcash ko nun. Ay kung hindi, yare. So ang ginawa ko niyan, punta agad akong kusina. Alam ko scam na eh. Nawala yung focus ko sa ML, wala naman akong load eh. Na-scam pa ako. So ang ginawa ko niyan, bumaba ako galing terrace, papuntang kusina. Timpla agad ako ng mutant mask. Sa mga hindi po nakakalam ng mutant mask, yun po yung supplements, pampalaki ng pangangatawan. Alam mo kung bakit? Bakit ako nagtimpla agad ng mutant mask? Mag-workout ako eh. Sa workout ko binawi. O ganamang pera yun eh. 700 pesos. Na-scam sa'yo. Dinaan ko sa buhat. Kaya minsan talaga, nakakatatlo akong buhat sa isang araw. Kaya minsan talaga ang katawan ko na-over ako sa exercise. Para ma-boost yung dopamine ko. Kasi para sa akin, sobrang halaga ng ano eh. Ayokong pumayag na may stress ako. Although na-stress ako kahit konti, hanggang dito lang pwede. Lalabanan ko na yan. Kaya dinaan ko siya sa pag-exercise. Hanggang ngayon, bit-bit ko pa rin yun. At kaya ngayon, kailanman hindi na ako na-scam. Dahil sa nangyari sa akin yun. Hindi ko nakakalimutan yun kahit 700 pesos yun. Kaya ngayon, ibibigay ko na sa inyo. Narito ang tatlong paraan para makaiwas tayo sa scam. Pinakauna dyan, huwag mong babaliwalain yung mga information ng kumpanya na ginagamit mo. Kuwari, example natin, Gcash. Nung panahon kasi na yon, binaliwala ko siya eh. Nakalagay kasi doon sa Gcash na yon, ang Gcash, hindi yan nahingi ng one-time pin. Kailanman hindi sila hihingi. Yun ang binaliwala ko. Lagi nalabas yun eh. Kasi binabaliwala ko. Huwag mong babaliwalain. Kung ano man yan, huwag mong babaliwalain yan. Napakasimple lang naman yan. Babasahin mo lang yan ng konti. Mga 30 seconds lang yan. Okay na yan eh. Yan ang number 1 natin. Huwag mong babaliwalain yung mahalaga information. Okay ba? Okay, dako na tayo sa pangalawa. Na huwag ka magpapadala sa emosyon. Relax ka lang. Huwag ka magpapadala sa emosyon. Yun nakakwento ko nga kanina. Atat ako eh, atat. Sobrang gusto ko na uli makipag-clash sa ML. Na-scam tuloy ako. Ay, nadala ako ng emosyon ko eh. Dalos-dalos ako, hindi na ako nag-isip eh. Kaya sa bawat transaction po na gagawin nyo, isip-isip muna tayo. Kung kailangan triple-triplein mo. Sana maging babala na sa'yo to. Paano kapag malaking pera yan? Nadala ka sa emosyon. Lalo na yung mga alak-alak na yan. Paano pag na-impluensyahan ka ng alak tapos ang Gcash mo, nayari? Di natin masasabi. Baka mangyari sa'yo yan. Huwag kang magpapadala sa emosyon. So kung sakali ka man nakabari ka na at gusto mong gamitin yung Gcash mo, relax lang. I-off mo na yung cellphone mo. Hindi, joke lang. Basta alam nyo na yan. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Alright? At ang pangatlo, ang pinakauli natin, ay walang iba ay ang huwag kang maglagay ng malaking halagang pera dyan sa mga ganyan. Kuwari, Gcash. Huwag mo masyadong lakihan. Tama lang. Mga 500 lang. Pang-load lang natin. Kasi ang mga scammer, hindi natin alam, gutom na gutom yan. Lumulupit sa mga expertise nila yan. Yan yung isang bagay nila eh. Dyan sila nagpo-focus
focus eh. Hindi natin masabi, baka madali nila yan, mapasok nila. Paano pag malaking pera nilagay mo dyan? Checkmate. Kaya ako, hindi ako naglalagay dyan ng malaki. Pag nagkapera ako dyan, nagbabayad ang mga customer ko, mga client ko. Pag nagkakapera ako dyan, ginagastos ko na agad sa mga expenses ng mga negosyo ko. Ginagastos ko na agad. Pero pag mga bangko, okay yan. Pag matatag na bangko, okay yan. Pero pag mga GCash, para sa akin paniniwala, ayoko magtiwala dyan. Wala akong tiwala sa GCash. Kasi usapang scam to eh. Pera yan eh. Mga kalaban natin dito, marami ng kinitil yan. Madami ng kinitil na buhay ang pera. Yan ang mahirap natin mga kalaban. Pagmasdan nyo yung mga nautang, yung mga nabaon sa utang, tungkol ba saan yun? Pera. O ba't marami nagpatiwakal? Diba? Kapatid yan. Magkapatid yung utang at scam. At yan GCash na yan, wala akong tiwala dyan. Negosyante ang kausap nyo. Tunay na negosyante, tunay na may negosyo ang kausap nyo ngayon. Pero kung sumasang-ayon ka sa akin, inaanyayahan kita. Ayokong mai-stress kayo mga kapwa ko negosyante. Ayokong nalulungkot kayo. Ayokong may problema kayo. Kaya may grupo ako na negosyanteng matitindi. Kung sino ang gustong may pumasok, dito tayo. Usap-usap tayo dyan. Kahit nasan ka pa, inaanyayahan ko kayo. Samahan nyo ako sa bagay nito. Sumama kayo sa akin. Pare-parehas tayo magpapalakas ng negosyo. Welcome na welcome ka dito. Iniimbitahan kita palagi. Kayo na lang ang bahala kung gusto nyo pumasok. Kaya kung ikaw, no, na-scam ka na. Parehas tayo. Ako din naman eh. Pinagkaiba lang natin. Sa akin 700 lang. Hindi na nangyaring muli. Pero sa'yo, hindi ko alam. Pero wag kang mag-alala, sabi nga ng iba, pera lang yan. Tama naman. Kung negosyante ka, tama. Kasi ang utak ng negosyante, kaya niya mag-create ng pera. Pero pag ordinaryong tao ka, yari, masakit sa puso yan. Madidishearten ka niyan. Kaya palaging pinapaalala sa'yo ng bidyong to, yung mga paraan na yan. Ayos! So nga pala, yung nabanggit ko kanina, yung ako'y na-scam. Tapos bumaba ako ng kusina. Nagtimplaga daw ako ng mutant mask, Inakikwento ko kanina. Dito nga po pala sa Mr. Cha Gym Republic, may binebenta akong mutant mask po. 5 pounds po. Big bag gainer. Message nyo lang po ako, comment lang po kayo sa mga gustong umorder. Ako'y magpapaalam na muna, ako'y iidlip na, ako'y tutulog na. Ako po muli, si Darcel Robles na mag-iiwan sa inyo ng katagang ang tamad. Wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!